Kamusta kapitsa? Short ride lang to. Punta tayo ng Baco Park. Tara, samahan nyo ako. Double purpose tong ano natin. Ito ride natin ngayon. Magra-ride tayo para makagala. And at the same time, binibreak in natin itong si Wavy. Kasi rebuild ni parang Art yung makina nito. Pinareborn niya daw. Tignan natin kung paano magiging performance. Parañaque na tayo. Ayan, yung nasa kaliwa ko ay Coastal Road yan. So nandito tayo sa pinaka service road. Yan, yung tulay sa taas yan ay sa Coastal Road sa Cavitex. At ito yung bulungan, kapitsa, kung saan mura isda. Dito yung bilihan ng mga isda. Batsa-batsa yung bilihan dyan. Pero ngayon nagbebenta na rin sila ng mga tingi ayun. Samantalang pag-iisipin mo, pang motor lang talaga. Yan, tingnan nyo, one way So ayan, gumanda na nga yung gumanda na nga yung takbo dahil dinaan ko doon sa lubak. Ayan, lumalaban na. Hindi kagaya dati na ang daming shockwave. Okay, kapitsa, dito tayo ngayon sa Luneta. Sir, saan pwede mag-parking? Ayun nga po hindi po pwede mag-parking dito. Ang parkingan natin doon sa Kalaw. Sa Kalaw? Sige sir. May parkingan doon. Hanap na lang ako. Thank you. Ayan, park tayo dito. So, Luneta tayo, mga kapitsa. Kapitsa, yun yung Ross Boulevard yan. Tapos eto yung kilometer 0. Yan ang mataas na flagpole ng Luneta. Taas Ayan. Kapitsa, dito pala binaril si Dr. Rafael Rizal, no? Hindi pala dun sa mismong monumento niya. Nando doon nakalagak yung kanyang mga buto. Pero dito siya binaril. Ang mga pinagbago si Dr. Rafael sa managlalakad. Pamisa-misa daw umiinto at nagsasalita. Napakaganda na araw. Tara na. Makamayuan ang pako ng Palawan Hapin. February 17, 1872, kapitsa. 152 years to the date ngayon ay binitay dito sa lugar na ito. Yan, nakikita nyo na yan, maraming bulaklak. Diyan binita yung tatlong paring martir, sila Padre Gomez, Burgos at Zamora. Sa sandali ng kanilang pagbitay, inutusan niya ang bawat simbahan na magpaturog ng kanilang mga kampana upang ipaalam ang kanyang pagkilala sa kawalang kasalanan ng mga martir. Ang maunang bibitayin ay si Santua. Hindi po ako traidor! Alam kong walang dahon sa puno ang maaaring mahulog maliban sa kalooban ng Diyos. Pinapatawad na kita tulad ng pagpatawad ng ating Panginoon.
Kasi yung mga dialogue na ginamit po namin dito sa reenactment na to, yun din eksaktong mga dialogue almost sa pelikula. Lahat ako ang uncle ni Jade Castro. Kapatid ko ang bali si Jade Castro ay inaresto sa Mulanay, Quezon noong January 31. Pumunta sila doon para magpiesta sa Cocolunay Festival. Pero kasabay noon may nangyaring pagsunog sa isang e-jeepney sa Katanawan. 4 daw ang nanunog. Nagkataon 4 din sila sa Mulanay. Kaya sila ang pinagsuspetsahan. Sabi, imbitasyon lang, pero hanggang sa ngayon sila ay nakakulong. Sa hindi nakakilala kay Jade, siyang direktor ng Endo, LSS, Sombadings, at iba pang mga pelikula. Ano po naging role ng Bombosa sa ating revolution? Well, una sa lahat, kahit na hindi naman sila humawak ng armas, naging motive sila ng pagkakapantay-pantay. Sapagkat ang mga Kastila noon, tinuturing yung mga Pilipinong pare na sekular, seglar, na hindi magagaling na pare, kaya hindi sila pinapahawakan ng mga parokya. So issue pa rin ito ng racism, issue ito ng hindi pagkakapantay-pantay, inequality sa panahon ng kolonyalismo. To clarify, hindi pa talaga hanggang ngayon na-discover yung mga buto ng Gumbusa. Pero merong marker sa Paco Park na nakalagay doon na sinasabi lang, hindi lang naman talaga siya totally proven na yung mga buto talaga ng Gumbusa yung nakuha nila. Pero until now, misteryo pa rin kung yung mga buto na nakuha nila ay mismong galing sa tatlong pare. Okay. Ang source ko itong napakagaling na profesor. Hindi galing sa akin. Binasa ko yung sa inyo. Kasi yung huling tala tungkol sa merong 1998 article na nakita po yung buto. Pero paniniwala lang nila sa Gumbusa yun. At doon yung naging batayan kung bakit may marker. Ito'y matatagpuan sa isang centennial newspaper, no? Na kasi ang nangyayari dyan, hindi ko mahanap yun. Alam ko, nabasa ko na yun, no? So nung kinikwento ko sa kanya, hindi ko pa yun nababasa. Nahanap ko na siya ulit, no? So, pero again, hindi conclusive. They just believe na yun ay madyoa, no? So paalam na tayo kay Luneta. At napakaganda. Yung ay nakapakinig ng lecture ni Professor Xiao Chua. Ayan, Planetarium, Kapitsa. Pagkatapos natin doon sa Luneta, punta naman tayo dito sa Paco Park. Ayan, Kapitsa, welcome to Paco Park. Sige, mabuhay kayo. Ito po ang first time nyo sa Paco Park. Tapos yun. So makikita natin ngayon, St. Pancratius Chapel. Guys, St. Pancratius Chapel. Kung saan nakalibing ilan sa mga gobernador ng Pilipinas. Nasa loob po. Interviewin natin itong mga bata nito. Okay. Hindi kasi mga mason na naglagay dyan. So mga kasama, no? Nandito na po tayo sa Pook, kung saan noong December 30, 1896, matapos pong barilin ang God Dr. Jose Rizal, dito po siya inilibing ng mga Kastila. Pinamimigay na po ngayon ang ating mga giveaway. Free stickers from the National Parks Development Committee, kasama po ang ating evaluation habang tayo po ipabalik doon sa Rizal Park, Luneta. Okay, survey and wow, sticker! Yeah! Lodi Rory! Alright! Lodi Xiao! Alright! So yung mga kapitsa, sana nag-enjoy kayo sa episode natin today. So napaka makasaysayan na episode natin ngayon at sinuwerte pa tayo dahil nakasama natin si Professor Xiao Chua. At shoutout sa kay Professor Xiao Chua at sa mga namamahala dito sa Paco Park Cemetery. May pastigar pa sila. Atuwa naman.
So kung trip ninyo yung mga gantong video, please click like, share, and subscribe. And as always, this is still your boy Pai saying, ride safe, stay safe, and God bless you more. Bye bye. God bless.